read and scan mo talaga lahat. Tapos after nun, anong question? Step 3, what is the identifying phrase? Ano ba talaga ang topic na kailangan mong hanapin? Tapos yung step 4, eliminate two wrong answer. Tapos pag na-eliminate mo na yung two wrong answer, yung step 5, choose yung dalawang possible answer. Tapos yung sa dalawang possible answer, doon ka na magtatanong, pag nakakita ka na ng sagot, sa step 6, parang, etong pinili ko ba, nasagot niya yung tanong, tinatanong Ah, dito. Yung una dati, sir, parang inaano ko, ABC, air, breathing, sir. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon ma-apply lagi. Depende talaga sa kung ano yung topic. Hindi laging airway. As here at Hope Talk, we invite successful IPAS online review candidates and the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. nakakaba pa pala to. And Miss Lovely, saan po tayo located ngayon? Nasa Japan po ako ngayon, sa Yokohama. Oh, oh, arigato gozaimasu. Ma'am Lovely, anong oras na po dyan? So, 8 p.m. po dito. 8 Sa Pilipinas. p.m. Okay. Thank you for making time po dito sa Hope Talk natin. For sure, maka-inspire tayo na maraming classmates natin who are watching right now. So, Ma'am Lovely, how does it feel that you have already successfully passed the NCLEX? As in, parang hindi pa rin po ako makapaniwala na nakapasa po ako. Tapos yung NCLEX journey itself, sobrang dami po akong na-realize. Realize sa sarili ko, pati yung mismong vision mission ko nagbago. This is something big, no? Ma'am Lovely, para sa inyo. Anong cycle po kayo belong? Nag-start po ako 9 po. Hindi siya kaya ng schedule ko. Pero sa totoo niyan, yung first po talaga is yung mindset ko, yung hindi ready. So umalis po ako ng iPass. Tapos nung etong this year, bumalik po uli ako sa kanila as 13 po. From cycle 9, then you rejoined po IPAS on review in cycle 13 naman. Yes po. Later on, malalaman natin kung bakit ka bumalik kay IPAS Online Review. This is something interesting, Ma'am Yes Lovely. po. But before anything else, could you share po your educational background and your working experiences po? I'm a registered nurse in Philippines. Nag-work po ako sa psych sa Mandaluyong. Then, medical surge po sa Malvar Hospital. After po nun, nag-join po ako ng JEPEPA. Yun po yung sikat sa, parang kasabayan po siya ng RN Hills. Ang difference lang, yung RN Hills po dati, parang wala pong sahod. Yung JEPEPA po, pag nag-join ka po dun sa training ng Japan, may makukuha ka pong allowance. So, Mm. ginarab ko po yung opportunity sa Japan po. After po sa Japan, 5 years po ako nag-work sa Okayama Prefecture. After 5 years, na lumipat po ako sa Yokohama City. Hindi po ako nurse po dito. I'm working as caregiver po. And yung mga working experience po natin sa Pilipinas, nakakontribute po ba yon for you to apply sa JEPEPA? That time po, maigpit po sila. Ayaw po nila ng nurse. So, nung nag-apply po ako ng JEPEPA, hindi ko po sinabi na registered nurse po ako. Ang ano ko lang po is, I'm a nursing student na nakatapos lang po. Oh, nice. This is new to me po, no? I'm not familiar what JEPEPA was about. Pero thank you po for sharing, Ma'am Lovely. Parang nauso po yung mga doktor, nurse, tapos yung doktor magiging nurse, tapos yung nurse magiging caregiver. So parang iniiwasan ng POA na mangyari po yun. So maigpit Are po you, sila. mag-isa lang po ba kayo pumunta sa Japan that time? Yes po, Up until now, ma'am, are you living alone or you're living with your family po? alone po. Ah, Six okay. meaning po sa TESDA. May tatlo po yata. Tagig TESDA, TESDA sa Moraita. Tapos may isa pa pong TESDA, yung mga matatalino na sa Japanese, sa Niwalay. Yung mga baguhan, kami po yung nandun sa Tagig, tsaka sa Moraita. After training sa Pilipinas ng 6 months, nag-training po ulit sa Yokohama City as 6 months again for studying Japanese. Tapos after po nun, Uh, madid kami sa kanya-kanyang trabaho po. and when did you decide to take the NCLEX naman po? Anong point in your life? Before pa po, alam ko na pangarap ko talagang mag-USRN. Pero hindi pa ako ready. Hindi pa yung ready yung mindset ko na
ituloy na natin to. Parang lagi kong sinasabi, kasi yung ate ko po, living and working in Maryland, USA. So, yung mama at papa ko rin po, balik-balik na rin po sa US. Tapos ako po, ilang beses na din po ako nag-try, pero na-deny po ako since, alam nga 'di ba sa immigration na nurse ako, na parang twice po ako na-deny. So, ang pinaka way talaga makapunta po ako doon is USRN. So, lagi kong reason sa family ko, tapusin ko yung contract dito sa Japan, tapusin yung contract sa Japan. Parang ganon lagi yung, lagi kong reason. Until na parang 8 years na ako dito, ang sakit na ng katawan ko, parang hindi ko pa nakikita. Tsaka parang nag-age tayo, sir. Parang yung mission Yeah. natin, parang, yun po yung nangyari po sa akin. As yung unang goal ko talaga, dahil sa NCLEX, gusto ko makasama na yung family ko. May anak po kasi ako, si Caleb, gusto ko na siya makasama sa US, tapos, ay nga, maging satisfy yung life. Tapos na-realize ko, hindi pala yun, hindi siya yung reason. Dun sa second take po kasi ako ng NCLEX. Yung unang take ko, nagbumagsak po ako. Yung goal ko doon is yun nga, makapasa ng NCLEX para madala ko yung family ko doon, magsama-sama kami nila mama, nila ate, tapos malaking pera, yung ganon. Yung financial talaga, gusto mo yung pwede mo marami kang magawa until bumagsak ako. Tapos na-realize ko doon sa second journey ko na ng NCLEX, nung pag-aaral ko, okay, my real mission is to serve. Parang yun yung naging call ko. Parang calling ko pala ang nurse, hindi lang maganda yung pamumuhay. Feeling ko ito yung calling ko talaga. As in, sir, yung motto ko talaga nagbago kasi parang hindi sa pag-ano, pero maswertihin po kasi ako. Parang lahat ng opportunity, parang in favor sa akin. So parang na-realize ko, yung unang motto ko sa sarili ko, sir, I'm one of God's favorite. Yun talaga yung una-una ko. Yes, I'm one of God's favorite. So parang, sinong tatalo doon? God's favorite ka. So parang, na-realize ko, nung bumagsak ako, na ang yabang ko, ganun, na-realize ko, hindi pala ganun yun yung ano sa akin ni God. Ang ano sa akin ni God, kaya parang, akala ko in favor sa akin lahat. Ito lang yung parang, it is God's way of rewarding my effort. Hindi siya yung dahil maswerte ako. Nire-reward lang ni God yung effort ko. Doon ko siya na-realize doon sa second journey ko ng NCLEX na hindi ka maswerte, hindi ka matalino, nire-reward lang ni God yung effort mo sa ginawa mo. Yun nga, yung nag-aral ka, yun yung, as in, sobrang ganda ng journey ko as a second taker. Doon ko na-realize na, yun po, ang dami pong nagbago sa pananaw ko po. Wow. What a lovely experience po pala, no, Ma'am Lovely? Pati family ko, yun po yung na-realize ko na I'm happy bumagsak ako nung unang take ko kasi ang pangit talaga, ang pangit-pangit ng reason ko kaya gusto ko mag-NCLEX. Tapos nung bumagsak ako, doon ko na-realize nga, tama si Sir Jay na it will humble you. Yeah. Hindi ko sinasabi na mayabang ako kasi nga parang nga, inisip ko rin dati, mabait lang siguro ako, kaya nire-reward ako ni God. Tapos yan, ay, na-realize ko, God's just rewarding your effort. That's true. And apart from that, ma'am, no, if you have good intentions din, dun sa Yes, gusto natin sa life, especially if you're not being selfish in a way, that's yes, why you're sir. achieving your goal, no? That's for your Yes, family and for yourself as well. yes, sir. Parang ang nangyari dito sa akin, sir, personal, meaningful, eto nga, yun nga, feeling ko, calling ko siya, service ko siya, tapos naglagay ako ng deadline. Kasi nga deadline, magtitake ako ng May 31. Tapos dahil magtitake ako ng May 31, nagplano ako. Paano ko gagawin yon. Tapos doon sa planong yon, nagkaroon ako ng consistent action. Tapos yun, nag-result siya ng fulfillment. As in, satisfy, fulfillment. Hindi lang yung masaya ka. As in, yung feeling na fulfilled ka sa nangyari sa'yo, sa naging result, sa paano ka nakarating doon. Kasi noong una parang, gusto kong pumasa, parang pumasa talaga. Kasi nga, sabi ko nung nag-second take ako, parang hindi ko na kaya bumagsak uli. Hindi ko na kaya, parang, eto na yon, itong second take ko, ito na yung gusto ko, parang masisir, hindi ko na kayang bumangon uli pag bumagsak pa ako dito uli. So, ginawa ko talaga lahat, sir. What was the mistake that you did po on your first take Yes, sir. that you did not apply po dito sa second take? Yung una kong failure ko po doon, mali po. Hindi ako nag-umpisa sa fundamental. Nag-shortcut ako. Sa sobrang shortcut ko, nag-try kagad ako ng mga Q-banks. Nag-Q-banks kagad ako. Hindi po ako nagdaan sa mga fundamentals na kailangan mo siya talaga. Parang mahalaga yung Q-banks, pero sobrang halaga ng fundamentals. Kasi hindi mo ma-apply siya sa Q-banks dahil wala kang idea doon sa fundamental ng mga topic.
Yun, sir. Tapos, hindi ko alam yung NCLEX word. Iba kasi yung NCLEX word eh. Kumpara sa local, yung mga ibang exam, may technique kasi, hindi sa may technique, meron siyang sariling language. Paano kanya titirahin, paano siya mag-question sa'yo. Nalaman ko yun. Una, yung fundamental ng lesson, ng mga topic na kailangang aralin. Paano yung sistema ng NCLEX? Approach. Mhm. Yes po. Paano yung approach ng NCLEX? Tapos, kailangan mo talaga ng mag-practice at mag-practice. Thank you for sharing, Miss Lovely, no? Kasi marami talagang, nagsisimula pa lang sa NCLEX. They don't know what to do. It's Yes either po. mag-aaral ba sila o magpa-practice test muna. But some of our students, no, minsan nakakalimutan natin, we jump to your excitement na rin to try ano yung mga NCLEX question styles. So sometimes we tend to forget, no? We really have to go back to basic. We have to learn all the concepts before we jump into practice questions. So thank Yes. you for sharing this, Miss Lovely, because it's really important for our classmates to know na rin, no, na you have to start with your concept before you do your practice questions. Yes, sir. And this is something you really need to look into para naman maganda ang magiging progress natin and yung journey natin to NCLEX. And Ma'am Lovely, did you also process your documents under IPAS? Yes, sir. Lahat sa iPass. As in, pag may nagtanong sa akin, tas parang kasi yung iba po, parang gusto nila mag-DIY. Parang yung sa Mm-mm. akin, kung nag-work ka rin naman, kung gagastos ka rin naman, mag-iPass ka na. Kasi nga, wala ka nang iisipin, sir. Tapos ako makulit pa ako. Lahat ng kakulitan ko pwede kong ipinipasa sa iPass. Reply po, response po kasi kayo na kagad. So, yung anxiety ko, nasusolve po kagad ng iPass. So, ang gagawin ko na lang is mag-aral. Hindi yung isipin ko pa, ang tagal ng ATT, ang tagal kasi ng ATT, sir, di ba? Eh di kung nag-DIY ako nun, sir, feeling ko mali-mali, may mga kulang ako, tapos nakatambak lang sa BUN yung mga documents ko. Tapos naghihintay ako sa wala. Pero yung iPass, legit siya, masisure, ano ka talaga, masisecured ka na okay yung documents, maghihintay ka lang talaga. Yes, sir. What a wonderful experience, ma'am, handled by iPass processing. So they will really provide you all the details that you need. Anong Board of Nursing po pala ang in-apply natin? Which state? New York po. And how many months did you wait for your eligibility po? Parang lagpas 6 months po yata. 6 months. So usually for New York Board of Nursing, no, we have to wait at least 3 to 6 months naman for Yes you po. to receive your eligibility. If you don't mind asking, Ma'am Lovely, no, on your first try, anong year po kayo nag-NCLEX? Kabisado ko yun, sir. August 25, 2023. As in, sir. Tapos yung next ko po is May 31, 2024. Nice, di ba? Parang wala pang 1 year, you were able to pass the exam kagad. And when did you enroll with the online review? Parang 4 months before po. 4 months before niyo po ma-receive yung eligibility, kayo Ano nag-enroll po, sa online review po? yung malapit na po ako mag-exam, nagpa-panic attack na po ako. Sabi ko, hindi ako, kailangan na bumalik sa iPass. Kailangan na bumalik sa iPass. Tapos bumalik po ako sa iPass. Okay. So that was the reason po, no? Yung cycle 9, during that time, na nag-stop po kayo. Ano po yung mga reasons na yun? If you don't mind asking po. Gusto ko po yung live na review. Hindi po ako makasali. Kasi hindi ko naman, dahil yung mindset ko nga po, pangit. So, lahat mong dahilan, gagawin mo. Mm. May replay, may replay naman. Yan yung mga ganun, sir. Hindi pa kasi ako ready nun. As in, hindi pa po ako ready. Tapos sa second po, yun po. Kung as long as kaya kong mag-attend ng live, attend po ako. Tapos, pag hindi, mag-ano po ako ng replay. I mean, that's a good way to share, no, Ma'am Lovely. Kasi minsan, when you start your online review, you really have to assess yourself. Am I ready Yes. for this journey? Kasi Oh, dugo at pawis ang kailangan mailaan. You have to sacrifice a lot of things. Your time, your family, and some of your leisure times na nakasanayan mong ginagawa. How yes, many sir. months po, no? From the time na you review for the second time? Ilang months po ang interval natin? 4 months po. 4 months. So, Opo. dun sa 4 months na yun, ma'am, you were able to watch the live or recorded? May live po, may recorded po. And saan po natin nilagay dun yung practice questions? 2 months, nagpa-practice na po ako ng sa iPass po, yung mga random questions. Tapos, pinagalitan po kasi ako ng coach ko. Si Ma'am Rosenda. Oh, Yes po, pinagalitan niya. As in, sobrang ganda nung ang first ko pong advisor po talaga, si Ma'am Vic. Mas ah, parang ka po si Ma'am Rosenda, parang, hindi ko makikita yung mo, status mo kung wala kang, kasi po nung una, yung first take ko po,
'di ba, umalis po ako sa IPAS. Nag-Q-Banks. Ang yabang ko eh. Nag-Q-Banks po ako ng UWorld. Sabi ko, yan, Mhm. take. Parang, ayun po, mali po talaga. Kasi ang hirap kasi ng UWorld, 'di ba? Parang pang doktor siya. So, na-realize ko sa second take ko, tanggapin ko na hindi ako, kasi may average, nasa average lang tayo. Kasi pag tinanggap mo, madadalian ka paano ko mag-aral eh. Siyempre, goal natin, gusto natin matapos ng 85 questions. Pero kung tatanggapin mo nasa average ka, mag-expect ka na mag-exceed ka ng hanggang 145, ganyan. Tapos, yun talaga, iba talaga yung aral. Basta mali po talaga yung aral ko nung umpisa. Tapos yun, napagalitan po ka ni Ma'am Rosenda. Hindi kita paano natin maalaman yung status mo kung wala kang Q-Banks? Yung time po kasi nung first ko, lahat na po ng resources ko, binigay ko. So, sa second take ko, ayoko magbigay. Parang, yung effort ko lang yung gusto ko. Kasi sir, yung una, I-pass. Lumipat ako ng Kaplan. Umalis din ako doon. Nag-work na. Makulit ko, sir. Makulit talaga ako. Tapos yun. Kaya yung pangalawa, yun na, naging humble na ako. Tapos pinagalitan ako ni Ma'am Rosenda. Since ayaw akong gumasto, tapos malapit na ako mag-exam, sabi nga, pwede kang gumamit, may mura kasing Archer. 2 months, di ba 2 months na lang po. Yun, pinagamit niya po sa akin yung pinakamura na Archer. Tapos ginawa niya po ako ng schedule paano ako mag-aral. Kasi makulit po talaga ako. So, ini-schedule niya. Masunurin ako. Makulit ako, pero masunurin. Kasi tinanad ko yung pattern niya. Tapos yun, dun na po ako nag-enjoy na ako. Hindi na ako yung parang, ang hirap naman, paano ko tayo ipapasa? Parang yung dati kong first take, paano ko tayo ipapasa? Parang hindi ko na alam paano gagawin ko, anong aaralin ko. Kasi napakadami. Yung 4 years ng nursing natin. Paano ko mapapasok yon sa utak ko lahat? Tapos na-realize ko yun na yung goal ko nagbago, nagkaroon ako ng deadline, plano, tapos consistent action. Ayun na, doon na papunta. It's really important to Ma'am Lovely. I learned these things habang sinasabi niyo po ito. You really have to find the right resources for you. Yes Kasi po, yes. minsan, if it did not work out on the first try, pero na-realize mo na yung pala yung mag-workout sa'yo, binabalikan mo. That's why you came back to iPass online review. Yes, sir. And you have prepared po in a way na you have structured po yung study plan natin. Yes po. Provided by or helped by Coach Rosenda. And may I ask, how did Coach Rosenda help you with your preparation? Ano yung Sobra, mga advices na binigay niya? sobra, sir. Kasi may Archer kasi na libre lang. So, doon ako sa libre. Tapos, parang mga 1 week lang yun eh. So, 1 week, sabi ko, ayokong gumastos. May libre sa Archer. Magta-type ka lang archer.com, ganyan-ganyan. May pre-test. So, 1 week, good for 1 week po yata yun. Basta hindi ko alam basta may deadline siya. Tapos, may nakahack ako. Pag Google ginamit mo, madidetect ka ni Archer na ginagamit mo siya. So, mapuputol siya yung review mo. Pero pag sa Safari, pwede ulit-ulit. Yun nga. Pero kahit ulit-ulit ka, yung question na yon, madami din naman po siya. May cut siya, may readiness. Marami akong na-take na ganon. Pero sa sobrang kabisado ko na, pasado na ako lagi. Kasi kabisado ko na po siya, sir, dahil yun nga. Pero pag pumasok ka po talaga sa online ng Archer, ang dami nga pa, doon na po nakita kasi kailangan ni Ma'am Rosenda makita yung status ko. Kung fail, Mm-mm. kasi ang NCLEX World, ganun siya eh. Kasi unang take ko, di ba, sabi ko, feeling ko, kala ko pasado ako. Kasi parang paulit-ulit lang ako ng pedya, maternal, and psych. Ayun pala, yun yung sign na bagsak ka. Dahil, kaya inulit-ulit ni NCLEX yung question mo about it. Kasi nga, hindi mo makuha. Hindi mo makuha yung sagot. Andyan ka lang. So, yung graph niya is puro pa ganyan. So, pababa. Tapos, pero doon sa second at nakikita ko na rin yung graph ko sa Archer na, makikita mo kasi na yung pahirap na question, tapos, tama ka nga ng tama, pero napakadali parang yung level na yun, parang nasa easy level. Sa easy level ka, hindi ka niya itataas. Pero pag umangat po siya yung levels, nag-hard na po siya ng question, aakit po yung graph po. Sobrang halaga po ng graph. As in, naging technical po ako sa pagre-review ng NCLEX. Hindi ko lang siya inano na as mga nursing. Parang kailangan kong planuhin. Paano? Yun siya, sir. Naging technical ako dun sa paggamit ng Archer. Tapos, meron po kasi dun, ang plano po kasi namin ni ma'am, para mag-take ka ng gantong araw mag-take ka ng cat. Tapos, makulit ako. Syempre, pasado. Pasado ako. Dapat ang isang araw parang isang beses lang. So, take uli ako.
pasado na naman. So, nag-stray ka ng pass. So, try ko nga mag-readiness kasi puro ko pass ganyan. So, nag-try ako na readiness, bagsak. Sabi ko, baka siguro hindi lang ako, pangit lang yung timing. Ay, sir, ano ko rin pala yung timing ng pag-aaral. Gusto ko siyang Sige po. i-share po. Tapos Go yun, ahead po. nag-fail po ako. Hanggang panic attack na naman. So, nag-message na naman ako kay Ma'am Rosenda. Ma'am Rosenda, puro ko bagsak. Yung required ko sa araw na yun, pasado talaga. Pero dahil mamaasim na naman ako, so nag-try. Hanggang nag-panic na ako kasi nagbagsak ako sa cat, nagbagsak ako sa readiness. So nasira na naman ng system ko. Tapos yun, kailangan ko uling bumangon. So ang ano niya, advice niya, magpahinga ka. Yun lang. So about naman dun sa, gusto ko talagang, I'm genuinely, gusto ko makatulong. Yung sa pag-aaral, sir, parang, alam mo yung sarili mo, yung katawan mo, pagpagod, hindi mo siya kayang pilitin mag-aral. Kunwari, kahit yun yung required na aralin, hindi siya papasok. Parang nagsasayang ka lang. Magpahinga ka na lang kaysa mag-aral ka na hindi ready yung utak mo, yung katawan mo. Kasi wala kang makukuha doon. Wala, napagod ka lang. Ipahinga mo na lang po siya, sir. Tapos ang ginagawa ko po kasi nun, sir, dahil hindi ko rin kaya na isang bagsakan ng puro aral, mag-aaral po ako. Ang kagandahan po kasi ng pag-cut, para ka na nag-simulation ng NCLEX. Kasi kailangan mo talagang ma-practice yung talagang simulation ng NCLEX, pati yung oras niya. Kailangan mo siya talagang ma-experience na para pag nasa actual ka na, hindi ka na parang kakaba-kaba, hindi ka mapagpapanik. Yes. Yes po. E di yun, after ko po mag-take ng CAT or readiness ng Archer, is, wala, makita ko ng pass or failed. Hindi ko titingnan kagad yung sagot, sir. Ang ginagawa ko, sir, nanonood ako ng Dr. House. Kasi parang, yung timeline na, yung, lalo na yung 4 months, 4 to 2 months, lalo na yung 2 months, hindi ko pwedeng maano yung mindset ko sa iba. So, wala akong Facebook noon, wala akong TikTok, Dr. House lang, inisip ko, parang accepted to kasi nga related siya sa medical. Kasi pag nag-try ako mag-Netflix, tapos mag-aral, parang hindi ko rin siya ma-enjoy kasi parang kailangan ko mag-aral, hindi ko na kailangan mag-enjoy, parang kailangan ko mag-aral. Pero pag Dr. House, yung mga, mas preferable ko yung Dr. House. Mas ano siya sa medical. Tapos yun, after ko siya mapanood, babasahin ko na yung rasyonale. Tapos maintindihan ko na yung rasyonale. Tapos may dalawa akong book, yung parang ginamit ko yung kay Mark Lemek. Yung mali ko, ilalagay ko sa blue na notebook. Tapos yung correct answer, nandito sa orange. So, para siyang, ito yung questionnaire ko. Yung, lalo na yung mga malikot dun sa exam. Sa mga tinaray ko, gagawa ko ng question ko na mali, tapos andito yung correct na answer. Tapos mag-check uli ako. Tapos after nun, after ko siya yung exam na nabagsak ko, magsa-self-exam ako. After na, pag na okay na, na-check ko na siya, magte-take po uli ako ng exam. Parang ginamit kong Pomodoro yung nangyari sa akin. Parang mag-aaral ako, tapos magpapahinga. Hindi kasi talaga kaya ng utak. Hindi ko alam kung lahat ng tao o ako lang. Hindi ko kaya. Yung parang kailangan ko siya magpahinga. Kailangan ng utak magpahinga, parang mag-relax siya, tapos parang ma-absorb niya yung aaralin mo ulit. Pomodoro technique, parang ganun siya. Yes, a lot of people are using that technique shared by Sir Mark Zaspan. So Yes for po. example, mag-aaral po tayo ng 25 minutes. Then after 25 minutes, time niyo yung sarili nyo. Then mag-break kayo ng 5 minutes. So parang ganyan siya. Uulitin mo lang siya. Another cycle. Para naman hindi nakaka-exhaust Yes, during the time na nagre-review po kayo. tak mo, wala kang ma-absorb talaga. Kaya parang ipahinga mo na lang. Tapos unting nap lang, pahinga, aral uli, pwede. Pero yung exhaust ka, mag-aaral ka, pinapagod mo na sarili mo. This is another strategy for you, no, Ma'am Lovely, na na-share niyo po. Is you are Yes. able to focus doon sa mga practice questions. Yung mga variety type of set of questions na nakatulong sa iyo for deeper understanding ng concepts. Apart Yes. dun sa ina-attendan po natin na live and recorded. Yes po. So yung nakita ko rin yung commitment mo to your regular practice. That's why Yes. no wonder you're able to pass the exam with confidence. And ma'am, can you share po, how many hours do you work in a day po? And how many off days? In 1 month, 9 days po yung rest day. Tapos, 8 hours po yung working per day. Shifting po ba yun? Or can you share more a bit your daily routine? Let's say you are working
from 8 a.m. to 5 p.m. Ano po yung routine nyo sa pagre-review during that? Yes. Una, sir, natatawa ako sa akin. Kasi, sir, una nun, parang pag break time, kaya gusto kong mag-aral, gaya, may ready na. Yung, kong gagamitin kong online na aaralin. Hindi kaya, sir. So, ang ginagawa ko, sir, pag trabaho, trabaho lang. Yung break ko, break lang talaga ng utak ko. Hindi kaya, sir, na magkakaroon pa ako ng incident report, tapos magja-Japanese pa ako sa ulo ko, hindi ko, ayaw ko. So, ang ginagawa, trabaho, trabaho. Pagka uwi ko ng bahay, wala akong diet nan, walang fasting, kumakain talaga ako, sir. Tapos, pag hindi pa rin ako ready, gumagala ako, sir. Kailangan ko talaga ng, parang kabisado ko yung katawan ko na, okay, pwede ka na mag-aral. During NCLEX journey, parang makikilala mo yung sarili mong katawan, yung utak mo, kailan ka pwede, at hindi ka pwede. Parang, kailangan ko muna mag-unwind. Hindi kaya siya na sabay mo talaga. Hindi talaga. Dito ka talaga matetest, no? Kung hanggang saan yung patience mo. This is another strategy kasi mahirap talaga i-balance yung work and study at the same time. Lalo na pag shift ka. So this is Yes. another approach, no, Ma'am Lovely. For example, you're working 8 to 5 p.m. So make sure na you're able to focus on your work. Yes, Set sir. aside muna natin si studies. Para Yes po. pagdating sa bahay, you are mentally prepared na for study. At least hindi mo na maiisip yung work mo. Wala ka na nakalimutan or sometimes you will ask yourself, nagawa ko ba yung dapat kong gawin during my working hours? Then you will feel guilty. Then Yes. you will think more and more. Kaya hindi na tayo nakakapag-focus sa review natin. So that's a good strategy that you have shared, Ma'am Lovely, no? And somehow you're able to remain calm and Yes. na-apply mo talaga yung test-taking strategies. Very evident to sa ginawa mo. So you know ano yung approach na kaya mo at yung comfortable ka. Kasi kapag sumusunod tayo sa mga advices na hindi naman tayo comfortable, mapipilitan tayong gawin. That's why you really need to find time to adjust yourself in a way na kung ano talaga yung comfort level mo, dun tayo mag-rest. Kung hindi ka naman talaga nag-exercise, then don't force yourself to exercise. Kung gusto natin mag-rest, kung ang rest time mo is to nap, then take a nap. Parang ganyan. If ang rest sa'yo is gusto mo lumabas ng bahay, go to a coffee shop, spend time with your family and friends, go for it. Kung yun yung way na makapag-relax sa inyo. Kayo ma'am, when you do your relaxation on your off days, do you give yourself a treat po every week or every month? Depende, sir, eh. Kung pag puro nag-i-strike na akong pass, nire-rewardan ko sarili ko, sir. Kakain talaga ako ng masarap. Magre-reward talaga ako ng masarap. Bibili ako ng gusto kong bilhin. Pero once na nag-failed, reward pa rin. Pagkain naman siya. Pagkain pa, parang gusto kong okay, parang kailangan kong kumain yata, parang bagsak ako. Parang hindi ko siya nakikita na bagsak. Parang nakikita ko pa rin siyang positive, sir, na buti ngayon ako bumagsak. Hindi doon, hindi sa actual. Parang, sige, okay lang bumagsak ngayon. Pero masakit sa loob. Pero okay lang na, nakikita ko na yung bakit ako bumagsak? Mm-mm. Yun, kaya parang okay na, bumagsak na ako ngayon, okay lang, kahit ilang beses. Para dun sa actual, alam ko na anong gagawin ko, paano ako nagkamali. Yes, thank you for sharing that, Ma'am Lovely. No? Kasi there are some students there and under IPAS no, who are retakers. Yes po. Sometimes it's ano pa po talaga, it's really difficult to accept the fact na nag-fail tayo on our first try and so on. Yes But po. what you have to do is you talk to your coaches and Yes po. see and investigate yung root cause analysis on why did we fail our exam prior. So para ma-investigate natin yan, makita natin kung what went wrong. Then para malaman natin, hindi na natin siya gagawin on your next exam. And we'll make sure na on your next exam will be your last na. Minsan, sir, yung failure din, parang kailangan din siya. Depende kasi sa journey nyo. Kunwari, parang yung sa akin, parang kailangan ko siya talaga eh. Parang yun talaga kasi nagbago yung goal ko eh. Parang naging calling ko yung nursing, gusto ko talagang mag-service, gusto ko talagang tumulong na mga may sakit. Yung, naging ganun yung mindset ko. Kasi naging enjoy ako na parang iniintindi ko talaga siya. Kasi dati parang gusto ko lang pumasa. Tapos nung yun na yung naging ano ko, yun na yung naging mindset ko. Parang nakita ko na kailangan ko talagang malaman to. Kundi makukulong din ako doon kasi kailangan mo din may mga law, tapos ikaw rin kawawa pag hindi mo alam eh. Ito na yung preparation talaga.
Kasi pag nandun ka na, kawawa ka. Pag hindi mo talaga alam, makukulong ka pa. Hindi ka lang kawawa, makukulong ka pa. Parang ganun. So parang part talaga siya na okay lang yung failure mo nun. Kasi kung pumasa ka nga nun pero hindi ka ready, kulang yung mga concept mo, mali yung pagkakuha Mm. mo, parang hindi ka ready sa actual niya, talo ka rin, talo ka rin. Parang yun talaga, kasama siya sa journey mo. Yes, sometimes we tend to forget, no, yung purpose why we are taking the NCLEX is just to pass the exam, but Yes, not entirely. We have to be a safe nurse. yes po, safe nurse That's po. why you are able to pass the exam. So, another strategy rin, no, whenever you read a question, think yourself into the situation. Yung sa shoes ng nurse. Yes Parang, po, kung ako yung nurse na to, what will I do yes for po. my patient to be safe? Parang ganyan. In a way, pag na-foresee mo yung sarili mo or na-visualize mo yung sarili mo doon sa situation na yun, for sure, you'll be able to get the correct answer. Yes, sir. Gusto ko lang, sir, i-share, kasi parang excited po kasi ako lagi sumagot. So, nakita ko yung isa sa mga mali ko. So, nagkaroon ako ng DIY paano sumagot. Tapos yun, yung una, yung read mo yung question, tapos i-scan mo lahat ng parang alam mo ng phrases, lahat ng mga topic, concept. Parang kahit hindi pa yun yung question, parang nabasa mo siya, may papasok sa utak mo kagad na Ah, eto. Tapos, yung parang ma-aware ka lang na eto yung topic. Tapos after po nung ma-recall mo yung mga ideas, ang next mo na step to ko, ano yung question? Ano talaga yung question? Kasi minsan, sa sobrang, lalo na po ako, sir. Sir, ayun pala, hanggang 145 question ako. So, nagpanic ako. Buti ka mo, sir, hindi ako nag-break. Hindi ako nag-break, di ba, 2 times? Parang every 2 hours, magtatanong siya ng two break. hours. Tapos sabi, buti hindi ako nag-break, kundi ubos yung oras ko. Tapos, yung pangalawang tanong na na-break, panic na ako. Parang, anong gagawin ko? So, yun nga, practice nyo yung time. Kasi doon, hindi ko akalain matatapos ko yung, may tira lang ako, parang 4.5 hours ako, sir. Akala ko matatapos ko yung 5 hours. Kasi nagpanic na ako. Yun, sir. Mag-practice ka with pati yung time. Kailangan mo i-monitor yung time mo, sir. Tapos, 145 question, 5 cases, 6 items. Tapos, meron akong stand-alone na 7 na topic. Tapos, yun. So, yung mga iba po kasi doon, di ba, parang, yung third ko na step, identifying phrase. Kasi kumari, ito yung sakit Mm-hmm. niya. Pero yung identifying phrase, iba na. Kumari, parang akala mo, ang topic niya is DM. Pero ang naging topic na, yung panibago niya sakit. So, kailangan mo malaman yung identifying phrase. So, first step, read and scan mo talaga lahat. Tapos, after nun, anong question? Step 3, what is the identifying phrase? Ano ba talaga ang topic na kailangan mong hanapin? Tapos, yung step 4, eliminate 2 wrong answer. Tapos pag na-eliminate mo na yung 2 wrong answer, yung step 5, choose yung dalawang possible answer. Tapos yung sa dalawang possible answer, doon ka na magtatanong, pag nakakita ka na ng sagot, sa step 6, parang, etong pinili ko ba, nasagot niya yung tanong, tinatanong Ah, dito. Yung una dati, sir, parang inaano ko ABC, ABC, air, breathing, sir. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon ma-apply lagi. Depende talaga sa kung ano yung topic, hindi laging airway. As in, sir, ang dami kong natutunan sa iPass, tapos, yun nga, na yung mga rules make ano ng NCLEX word, iba. Yun siya, sir. grabe, no, Ma'am Lovely, you have provided yourself a mental checklist na tinatawag natin. Opo. Kasi nga, excited po ako laging sumagot eh. Sagot ako na, alam ko to. Tapos yun na, pag nabasa ko ng rationale, kasi ito pala yung kailangan, ito na pala identifying phrase, hindi na pala yun yung topic. Yun. Mm-mm. Dahil marami akong mali ng ganun, gumawa ako ng step by step. Nung nakagawa ko ng step by step, hindi pa rin ako nakaka-perfect. Pero at least, pumapasa na po ako. Hindi yung dati na, alam ko to. Kasi di ba pag naaral mo siya, parang, ang sarap sumagot, ang sarap sumagot. Hanggang kailangan mo siya talagang dissect one by one. Yes, you really have found your own strategy that works for you. Kasi Yes. minsan, no, masyado tayong focus sa question, hindi na natin alam or nakakalimutan na natin mga steps on really how to answer the practice questions. That's why we have the test taking strategies lecture and the concept, no? So, i-combine natin yan when we do our practice questions. Yes po. And I'm happy na na-discover mo, Ma'am Lovely, no? You're having a mental checklist. So, alam mo na yung kailangan mong i-check
yung scan through up until choosing the last option, no? And you rationalize yourself kung tama ba yung sagot mo. Oh, Di humaba yung ba? 4 and 30 minutes. How, Muntik ko na talaga. and how did you feel after completing the exam? Feeling ko, dahil nag-take na ako nung first, nakumpara ko naman na iba-iba yung topic ko. May pedya, may ano. Unlike ng dati talaga, umikot na sa pedya, psych, maternal. Yung tatlo lang yun. Yung tatlong ikot-ikot lang. Yung ngayon talaga, anong question to? Hindi mo na alam. Kasi, di ba, sa sobrang aral mo ng yung 4 months, parang may mga question na, hindi ko to naaral, hindi ko to alam. Pero, maganda pa lang sign yun. Kasi nga, alam ng CAT na nung sistema na nakukuha mo yung tama, nasa hard questions. Yes. Gusto ko lang i-add, sir, na huwag nilang kalimutan na i-check yung ano ni Sir Lim, trending topics. Please, please. Trending topics, sobra. Yung trending topics, nung after ko mag-take, syempre, nakita ko na yung sa trending topic, pero hindi ko inaral. Nung nandun ako sa NCLEX, actual NCLEX, sabi ko, yung topic to, ba't hindi ko siya pinansin? Magsisisi ka. So yun, parang before 2 months po yata, before ka mag-take ng NCLEX, bibigyan ka ng IPAS ng pwede kang mag-join ng trending topic or pwede mo rin maano yung replay ng trending topic nung before ng month na yun. Number 1, trending topic. Para wala kang pagsisihan. Natulad ko. May mga pinagsisihan ako. Kasi kung inaral ko yun, ganun. Yes, That's really sir. true, ma'am. Thank you for sharing this, no? For those students who had or who have their examination date, please send a screenshot po of your examination date, then send it to IPAS Online Academy para po mabigyan kayo ng invitation for the trending topics naman. And definitely, makakatulong din ito para sa inyo. So, Ma'am Lovely, with that, we would like to present to you your Ano, IPAS certificate. ano kay Sir Jay? Kasi yung may mga comment sila na parang pag nagkaklase si Sir Jay, bakit parang ang lalim or parang dun sa fundamental, kailangan talaga siya. Parang nung una ko rin napanood si Sir Jay, parang, bakit pa kailangan yung topic yan? Pero pag nandun ka na sa actual, pumapasok sa utak mo, nagkakaroon ka ng parang movie, nagpa-pop up si Sir Jay. Tapos nung NFlix journey ko rin, sir, parang ang china-channel ko, may pag-ganon po kasi ako eh. Parang kung ako si Sir Jay, ganito ba ako umatake ng question? Parang basta parang nakasama siya, yung paano ako mag-take, yung channeling mo, sir. Yun. Yes. Parang yun. So, wag kayong magtaka kung bakit parang yung mga ibang mga natin, coach natin, tinatopic talaga nila yung pailalim, sobrang hinuhugot nila yung mga topic noon, yung sa fundamentals, kailangan siya. Kasi pag nandun ka na sa actual, magpa-pop up siya sa'yo. Tapos tutulungan ka niya paano sumagot. Kasi maguguluhan ka, paano nangyari to? Pero kung alam mo yung vision niya, paano yung nangyari, ang laking tulong, sir. Or yung tinatawag natin na active recall, no? Kala natin, ang dami natin nakalimutan. Pero the Opo. moment that we sit in dun sa exam na yon, parang, hala, bigla na nung balik lahat. Yes, Naririnig sir. mo si Sir J, yung mga ganyan. Parang ako nga, hindi na nag-take. pero Ah, channel mo siya, parang hindi ko to kasamang, eliminate ko to kagad talaga. ah, possible answer to. Yung sobra, sir. Laking tulong. Trending topic, treasure yung mga lesson dito. Akala nyo, hindi siya papasok. Pero pag nandun na kayo, magpapap siya sa utak mo na, ah, kaya pala. kaya pala pinag-aralan namin to. Ang laking tulong. Sobra, sir. grabe ma'am, lovely. Ang dami niyo pong binigay na tips and strategies na medyo bago dito talaga sa Hope Talk, no? And for sure, nagtitake down notes yung mga classmates natin ngayon on how they're gonna strategize yung practice questions and yung concept mastery natin. So, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Lovely Oyer for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Miss Lovely. Thank you po. Miss Lovely, how did IPAS help you
in achieving your American dream? From dun sa document, sir, wala na akong inalala. Lahat po sa iPass, lahat ng mga question ko, hinayaan ko po sa kanila. Tapos nagre-response po sila palagi po. Kaya from the start hanggang mag-take na ako ng exam, ang laking tulong. Pati yung may anxiety test pa, di ba sir? Parang twice po kasi yun. Ang laking tulong nun kasi yung sa anxiety check, kailangan mo din siya kasi nga kahit gano'n ka kagaling, pero nasira ka ng anxiety, mawawala sir. Mame-mental block ka sir. So kailangan mo mag-anxiety test din po. Tapos, number 1, kung kaya mo mag-live ng class, mag-attend ka. Pag hindi, replay. Second, approach your coaches. Dalawang nga sa akin, sir. Si Ma'am Vic at si Ma'am Rosenda. Kasi tutulungan kanila po. As in, paano, dahil magulo, hindi mo alam eh. Sila sanay na sila eh. Mga veterana na sila eh. Tapos, laking tulong ng family support. Pero iba pa rin yung mga nag-take talaga ng NCLEX. So, yung mga coach, sila yung, alam nila yung totoong feeling mo. Iba pa rin yung family support. Doon sa mga talagang actual na parang mga soldier na lumaban po talaga ng NCLEX. Tapos yung pangatlo, sir, yun nga, check your anxiety. Kasi baka maging reason yun nang ikababagsak mo pag hindi ka nag-check. Yan, sir. Thank you so much, Miss Lovely, for trusting iPass Processing and iPass Online Review and Mentoring Academy. And for providing advice po dito sa classmates natin. Ang ganda ng mga binigyan yung tips and strategies. These are really helpful po. Kasi hindi naman po lahat na nabibigay yung or na i-share yung na-discover nila on themselves while studying for NCLEX. Yeah. And do you have any last message po to your family and friends who have supported you along the way? Sobrang, alam mo sir, nung nag-take ako ng NCLEX na to, yung pangalawa, sabi ko magre-resign na ako dito. Yung family ko nagsabi na, wag mo mag-resign. Nas yun. Sabi ko, sige, pag-take ko ng NCLEX. Tapos nag-book na kagad ako ng uwi ng Pilipinas ng June 25. Ang exam ko. Tapos ang result, di ba, nag-exam pa ako ng May 31. Ang result po noon is June. Yung 2 days ng waiting ng result, sobrang hindi mo na alam, hindi ka makatulog, hindi mo na alam gagawin mo. Sobrang hindi ko na alam gagawin ko, sir. Talaga yung 2 days na yun, check ako ng check, tapos iyak ako ng iyak, yung parang kulang yung pinag-aralan ko, kulang yung ginawa ko. Pero after nun, pag nakita mo na napas ka, okay, ang sarap ng feeling, sir. Fulfilled talaga. We are really happy for your success talaga in passing the exam. It really marks the start of your exciting new chapter in your life. So, yes, keep dreaming big and work hard. Kasi inaantay ka na ng family mo sa Maryland. Because yes, the best is yet to come. So, yes, congratulations again, Ma'am Lovely. We are really happy for your success. iPass processing made easy for you.